Napaatras ang mga kalaban sa ginawang yun ni Atan sa isa nilang kasamahan. "Ano? Sige! Gusto nyo kaming subukan? Ali kayo!" hamon ni Atan. Paanong nangyari to na ang isa naming kamembro ay napas lang ng isang katawang lupang nilalang? Salita ni Itius na may kahalong pagkamangha at pangamba sa ipinakitang kakayahan ng may hawak ng 13 talima ng balaraw. At naririnig naman yon nila Atan kahit pa medyo pabulong ang pagkakasabi nun ni Itius. "Lumayas na kayo dito, Itius. Kayo ng basurang lahi nyo dito sa mundo ng mga tao." Salita naman ni Ibon. "Papayag naman kami, Ibon. Yun ay kung ibibigay mo sa amin ang tungkod." Sumagot naman si Ibon. "Hindi pa kami nasisiraan ng ulo para gawin yun, Itius." "Hindi mo ata naiintindihan, Ibon. Hindi yun pakiusap, kundi isang obligasyon na dapat mong gawin. Dahil alam mo ang gagawin namin kung hindi mo yan ibibigay." "Mawalang galang na nilalang. Pero mas makakabuti siguro para sa ating lahat kung umalis na kayo ngayon dito." Pasingit na tugon naman ni Atan. "Oo naman. Pero bago yun ay kukunin muna namin ang tungkod at ang balaraw." Sumugod agad ang mga natitirang nilalang na nakaitim na dumating sa huling sambit niya ng salita. Pero binali agad nito ang segundo ulit. Baon ng kanyang balaraw sa isang nakaitim na naman na nilalang. At pagbaon nito ay naging abo na lang yun. Sabay bigla ang pag-angat ng isang maitim na usok sa katawan nun bago naging tuluyang abo. Sabay bigla ang pag-angat ng isang maitim na usok sa katawan nun. Ngunit wasiwas naman agad ni Itius ng kanyang malaking itak upang tagain si Atan. Katabi lang niya kasi yung nilalang na napas lang ulit ni Atan. Ngunit sangga ni Atan doon gamit naman ang makapangyarihang tungkod. Sabay suntok ng gabay ni Apo Iraya kay Itius. Tumalsik ulit yon sa tubig pero aatakihin na naman si Atan ng isa pang nilalang na kasamahan ng mga yon. Pero talon ni Timot doon at gumulong silang dalawa na nagpambuno ng lakas. Tira naman na kasamahan ng mga dumating na nakaitim na nilalang ay hinarap ng 4 na dalakit noon at napas lang nila agad ang isa doon. Pagtama ng nagbabagang punyal ni Ibon, agaran yung nalusaw. Sa di malamang dahilan naman, habang umuunday ng pagkalmot nun si Timot sa kanyang kalaban, ay bigla na rin lang itong naging usok at sabay paglitaw na nito sa kabila ng ilog. Sunod noon ay ang paglabas naman ni Itius mula sa tubig at dumapo ito sa tabi ng kanyang kasama na nasa kabilang ilog na nakalupaan. Nagwika noon ang kasama ni Itius. "Panginoong Itius, tagilid tayo sa laban. Hindi karuwagan ang tumakbo at bumalik sa susunod na araw." Babala nito kay Itius. "Babalik kami, Ibon! At lalong-lalo na sa iyo, tagapagmana!" Huling sambit na salita ni Itius. At habang umaatras sila sa kabilang ilog, ay unti-unti na lang silang naglaho. Sa madaling sabi, ay napatakbo rin nila Atan ang mga nilalang na yun. Nang humupa ang tensyon sa naganap na labanan, muling nag-usap sina Atan at ang mga maharlikang dalakit noon para sa kanilang pagpapaalam muli kina Atan. "Nathaniel, sa nakita namin ay mas naging mapanatag ang aming kalooban dahil sa nakita namin na iyong kakayahan. Nangangahulugan lang na nasa mabuting kamay ang tungkod.
Ngunit hindi pa rin magbabago ang pasya ng aming hari. Kapag tuluyan na nitong gustong kunin ang tungkod, mag-iingat ka lamang, Nathaniel, dahil ang mga nakalaban natin ay mga kalahating aswang at engkanto. Malalakas sila, Nathaniel, at siguradong babalikan ka nila. Pero huwag kang mag-alala, dahil kasangga mo naman kami pagdating sa bagay na yan. Dahil sa kabilang dimensyon ng ibang nilalang, sila ang pangunahin din naming kalaban. Ganun ba, Ginoo? Makakaasa kayo na hindi nila makukuha ang tungkod na ito. Salita naman ni Athan. Kung ganoon ay kailangan na naming magpaalam muli sa inyo. Hanggang sa muli, Nathaniel. Pagkasabi noon ni Ivona ay sabay-sabay na tumalon sa ilog ang mga dalakit noon at lumubog ng biglaan. Pagkatapos ay hindi na lumitaw pang muli. Pero pansin nila Athan na parang tumigil ng saglitan ang pag-anod ng ilog hanggang sa umanod na ulit ito sa pangkaraniwan nitong daloy. Pagkatapos ng kaganapang yun ay muli nang bumalik sa maliit na baryo ng mga alangan si Nathan. Pasapit na rin ang takip silim noon nang marating nila Athan ang lugar nila Apo Iraya. Kadahilanan naman na iminungkahi ni Apo Iraya at Timot na ipagpabukas na lang ni Athan ang pag-uwi nito. Sumang-ayon naman noon si Athan dahil alam niya na delikado na ang paglalakad o pagbagtas ng daan ng gabi. Dahil malayo-layo rin na lakarin ang uuwian pa nito. At total, sa paalam naman nito sa kanyang biyanan at asawa, ay bukas pa siya makakauwi. At sa gabi nga na yun, naranasan na kumain ni Athan ng karne ng hayop na isinugba lamang sa apoy at wala nang rika-rikado pa, ni asin man lang. At medyo may dugo-dugo pa nga yung laman nun. Di gaanong luto kumbaga. Kilawin na. Pero nakisabay naman si Athan sa tribo bilang pakikisama. Nagkaroon noon ng maliit na piging sa maliit na baryo ng mga alangan. Dahil na rin kay Athan bilang pagbisita sa kanya. Nakangiti naman ang buong kasamahan ni Apo Iraya noon sa tribo kay Athan. Kahit na may dingding na pagitan sa pag-uusap ng mga ito dahil sa magkaibang lengguwahe. Sa huli, naintindihan naman nila si Athan sa pamamagitan na lamang ng pagngiti at pagsenyas sa nais nilang ipabatid sa kanya. Alam nyo naman, minsan talaga, kahit naman na hindi kayo nag-uusap ng isang tao, kung magaan yung loob mo dito, ay magkakaintindihan naman kayo. Sa gabi na yon ay may mga nakapagitnang kahoy sa kanila na sinusunog. Parang bonfire kumbaga. At pinapalibutan nila ito. Hanggang sa lalakad-lakad na sa palibot ng maringas na apoy ang mga babaeng alangan. Tapos ay gagalaw-galaw sila na para bang tumatalon-talon ng bahagya nang sabay-sabay gamit lang ang isang paa. Sumasayaw na pala sila noon hanggang sa lumapit na si Apo Iraya kay Athan. Pinatayo siya nito sa kanyang kinauupuan. Nang mapansin ni Athan ang nakatusok na atay ng hayop sa sibat ni Apo Iraya, mukhang kagagaling lang ito sa mga laman loob ng animal na kanilang natay. Kasi tumutulo pa ang dugo sa atay na nakasabit doon sa sibat ni Apo Iraya. Maya-maya pa, nagsalita na si Apo Iraya. At ayon kay Timot sa pagpapaliwanag niya kay Athan, kunin raw ni Athan ang sariwang atay na yun at kanyang kainin. Tanda ng pagiging kabilang ni Athan sa magigiting na mandirigma ng mga alangan. Kumbaga, nais nilang binyagan si Athan bilang isang katulad nilang matapang na mandirigma, bilang respeto na rin sa kanya.
At bilang respeto naman ni Atan sa tribo ng Alangan, sa harap ng nakapalibot na mga kasamahan ni Apo Iraya, binunot ni Atan ang sariwang atay sa tulis ng sibat ni Apo Iraya at itinaas nito sa harapan ng mga Alangan, lampas sa kanyang ulo. Doon naman ay sumisigaw na ang mga Alangan ng isang inkantasyon na ang ibig sabihin ayon kay Timot ay patnubay ng kalikasan. Doon naman ay binabana ni Atan na ang atay diretso na sa kanyang bibig at kumagat na siya sa sariwang atay. At ipinakita pa niya ang pagnguya niya sa mga Alangan. Napatigil sa pagsaw ng iisang inkantasyon noon ang mga Alangan. Tapos, nung malunok na ni Atan ang kinagat niyang kapiraso ng sariwang atay, may mga dugo-dugo pa nga yung nguso ni Atan noon. Muling nagsigawan ang mga ito nang makain na yon ni Atan. Tanda ng pagiging isang kaibigan, kapatid o kapamilya na ng tribo si Nathaniel. Lumipas ang gabing yon ng kasiyahan at nagpahinga na si Atan. Sa pagsilay ng bagong umaga ay siya na ring hudyat ng pag-uwi ni Atan. Mula sa baryo ng tribo ng Alangan, inumpisahan ng bagtasin ni Atan noon ang daan pauwi sa kanila. Mga ilang oras ang lumipas nang marating na ni Atan ang bahay ni Mang Arnel. Alang tao sa kanilang parang, kaya't minabuti ni Atan na pumasok na sa trangkahan. At tahimik pa itong naglakad. Gusto sanang surpresahin ni Atan ang mga tao sa bahay pagdating nito. Ngunit bago pa man siya makalapit sa mismong pintuan ng bahay ni Mang Arnel, naulinagan ni Atan ang isang boses na pamilyar sa kanyang pandinig at parang kausap noon ang kanyang asawa at biyanan. Hindi na noon nagpatumpik-tumpik pa si Atan, kaya pumasok na lang si Atan. At imbis na siya ang manurpresa sa mga tao sa loob, siya ang nasurpresa. "Oh, Atan! Buti, dumating ka na!" Pagkabigla ni Mang Bandong. Opo, nandun na si Mang Bandong. Kagaya nga ng pangako nito na magkikita sila ni Atan. "Oh, Manong, kanina pa ba kayo dito?" Salita ni Atan kasabay ng pagmamano nito kay Mang Arnel. Kaawaan ka ng Diyos, anak." Tumayo agad si Mang Bandong sa kinauupuan nito. Oo, Atan. Patawarin mo ako. Masamang balita." Wika agad nito. Bakit? Anong nangyari? Yung kayamanan, Atan. Yung kayamanan natin. Kinis ka ng gobyerno. Ano? Pabiglang sagot ni Atan. Ang sabi nila, Atan, hindi raw sa atin yon. Pagmamayari yun ng buong sambayanan. Salita ni Mang Bandong na mangiyak-ngiyak pa. At sa pagpatak ng luha ni Mang Bandong, kita ni Atan na may black eye siya, na parang sinipa ng kabayo yung mata nito. Teka, sandali Manong. Napano yung mukha nyo? Umalma lang kayo para may detalye ng maigi ang mga nangyari. Atan kasi nanlaban ako nung inaagaw nila sa akin yung kayamanan sa bahay namin. Yung mga nakuha nating ginto, alangan naman na bastang ibigay ko na lang yon. Kaya ayun, sinapak ako ng baril, Atan. Pinaghirapan natin yun. Buhay natin yung sinakrisyo natin doon, sa bingit pa ng kamatayan. Atan. Wala pa ring tigil sa pag-iyak si Mang Bandong na halos lumuhod na sa harapan ni Atan, na parang batang paslit na nagsusumbong. Nagkatinginan naman noon si Hazel at Atan, pati si Mang Arnel. "Tay, kunin niyo muna si Noriel saglit.
Kakausapin lang namin si Mang Bandong ng maigi. Salita ni Hazel kay Mang Arnel. Doon naman ay kinuha ni Mang Arnel si Noriel at tinawag na rin si Denden na lumabas muna sila sa bahay. Dahil gusto nga nung mag-asawa na makausap ng masinsinan si Mang Bandong. Parang hindi rin kasi makapaniwala pa yung mag-asawa sa sinasabi ni Mang Bandong. Kasi kilala nyo naman si Mang Bandong. Mukhang ginto at pera ang pagmumukha nun. Baka naman sinasabi lang niya yun para masarili yung kayamanan. Mang Bandong, kung totoo ang sinasabi mo, paano naman nilang nalaman na meron ka nun? Si Apo Iraya, Timot, 2 gabunan, at yung 2 mandirigmang alangan, bukod sa amin, ay tayo na lang nakakaalam sa bagay na yan. Hindi ba? Ewan ko nga, Tan. Hindi ko alam. Gulong-gulo na rin ako eh. Baka naman ikaw ang nagsabi. Ano ba, Manong? Hindi ko rin naman magagawa yun. Alam mo yun. Nang parang nakaramdam naman si Mang Bandong na parang hindi naniniwala ang mag-asawa sa kanya sa kanilang usapan. Kung ayaw niyong maniwala, Tan, boss, gusto mo, sumama ka sa akin sa bahay. At doon ay papatunayan ko sa iyo ang mga nangyari. Sa sinabing yun ni Mang Bandong, mukhang di talaga matatahimik si Nathaniel. Dahil sa kararating lang nito, dala ang pangangalaga sa tungkod dahil sa mga kalahating engkanto't aswang na gustong kumuha nito. Pati ang balaraw ay mukhang aalis na naman siya agad para sa sumbong ni Mang Bandong na isa na namang problema. Kaya't walang nagawa si Atan Nona kundi ang magpaalam muli sa kanyang pamilya upang samahan si Mang Bandong sa kanilang tahanan. Pero bago umalis si Atan ay nagdasal muna ito sa kanilang maliit na altar sa bahay upang dagdagan ang puder sa kanyang katawan. Dahil nga sa mga iba't ibang nangyayari sa mga panahon na yun ng buhay nilang mag-asawa. Patunay nga na sinasagot na ang mga kagustuhan ni Atan sa buhay dahil sa ibinalita rin ng kanyang biyanana na maipagpapatuloy na ni Atan ang pangarap nito na kaalaman sa agrikultura. Ngunit patunay din, hindi lang sa kwento mga kabagis, na habang ang isang tao ay pilit na inaabot ang kanyang pangarap, ay siya rin namang pagsulpot ng mabibigat na pagsubok upang ikaw ay subukin ng panahon kung ikaw nga ay karapat-dapat sa mga bagay na iyong nais makamtan. Pag sumuko ka, talo ka. Pero pag nagpatuloy ka, ay may tsansa kang magtagumpay. Hindi naman kasi hipokrito ang mag-asawa. Alam ng mga ito na malaki ang maitutulong ng hati nilang kayamanan kay Mang Bandong sa buhay nila, sa kinabukasan ni Noriel. Kaya kahit papano ay kailangan din na bigyan ng pansin ni Atan ang sumbong ni Mang Bandong. Kaya't sa araw ding yun, sakay ng kariton at kalabaw na dala ni Mang Bandong, ay sinamahan nga ni Atan ito sa kanilang tahanan. At makalipas ang oras, narating na nila ang bahay ni Mang Bandong. Nang makita ni Atan ang bahay nila Mang Bandong, maayos naman ang bahay nito. Sa katunayan ay simentado ang kalahati nito at sawali naman ang dingding nito sa itaas na. Kumbaga parang bungalo na nung araw kung susumahin natin. Dahil na rin siguro sa pakikipagkalakal ni Mang Bandong ng isda at mga gulay sa mga karatig isla, sakay ng maliit nitong barko. Kaya may pundar din ito kahit papano. Pagpasok nila Atan sa bakuran nila Mang Bandong, 6 na bata ang sumalubong sa kanila na tinatawag si Mang Bandong na Itay. Sunod-sunod yun. At sa tansya ni Atan, ang pinakamatanda doon ay nasa 9 na taong gulang pa lamang. 2 babae, 4 na lalaki. Nagulat si Atan dahil nangangahulugan lang na anak yun lahat ni Mang Bandong.
sunod eh. At tara na sa loob, Atan. Ito palang mga anak ko. 6 sila. Tawa pa ni Mang Bandong habang nagwiwika. Tumango na lang si Atan noon dahil sa laki ng pagtataka nito. Mukhang iba yung sinabi ni Mang Bandong noon nung tinanong niya ito tungkol sa pag-aasawa. Naaalala niyo mga kabagis, sa barko ni Mang Bandong. Namiloso po nga lang si Mang Bandong noon tungkol sa pag-aasawa. Pero tignan nyo naman, 6 pala ang anak niya. Pagpasok nila Atan sa bahay nila Mang Bandong, nakaamoy ito ng malansa na parang nabubulok na laman. Ay, mga anak, sa labas muna kayo maglaro ha. Aasikasuhin ko lang si Manong Atan nyo, ha? Sige na. Lex, tawagin mo nga si Tito Boy mo. Sabihin mo, nandito na yung kaibigan ko. Alam niya na yon. Bilin pa ni Mang Bandong sa panganay nito. Nang nagsalita naman yung isang anak ni Mang Bandong. Toy, iyan na ho ba yung sinasabi niyo sa amin na kaibigan nyo? Na may agimat na kutsilyo? Yung magaling lumaban? Parang bayani? Salita ng anak ni Mang Bandong. Oo anak. O diba? Ngayon nakita nyo na siya. Bueno, wag na kayo kulit mga anak. Ha? Doon muna kayo. Sige na, maglaro na kayo dyan. Tugon ni Mang Bandong sa anak, nakakamot-kamot ng ulo. Sabay tingin-tingin kay Atan na parang nahihiya pa. Pasensyahan mo na Atan ha. Makulit talaga yung isang anak kong yon. Maupo ka Atan. Sandali lang at magtitimpla ako ng kape natin. Ay, siya nga pala. Ang nanay ko. Yun yung nakahiga. Sa sinabing yun ni Mang Bandong ay itinuro nito ang nakaratay na nanay niya na matanda. At mukhang hindi na yun makabangon sa kinahihigaan nito. May benda ito sa may bandang dibdib. Pasensya ka na sa amoy Atan ha. May sakit kasi ang nanay ko. Meron siyang cancer sa dibdib. Unti-unting naagdas na yung laman ng dibdib niya. Alam mo na ang ibig kong sabihin, di ba, Atan? Sa katunayan ay wala na yung isang dibdib nito. Nabubulok na yung laman kaya minsan maaamoy mo talaga kahit may benda yan. Paliwanag ni Mang Bandong kay Atan na medyo mangilid-ngilid naman ang luha nito. Tatangu-tangu lang naman nun si Atan dahil napag-isip-isip niya. Nang makita niya ang aktwal na buhay ni Mang Bandong, parang naiintindihan na nito kung bakit ganun na lamang ang pangangailangan nito sa pera o dun sa kayamanan. Tulog naman noon ang matanda na ina ni Mang Bandong, pero parang may kulang. Hindi makita ni Atan ang asawa ni Mang Bandong. Kaya't nagtanong ito nung nagtitimpla na ng kape si Mang Bandong. Manong, yung asawa niyo ho, asan? Nasa trabaho po ba? Ay, matagal nang patay ang asawa ko, Atan. Namatay din ito dahil sa malalang karamdaman. Kaya ako na lang talaga ang nagtataguyod sa pamilya ko. Naantig ang damdamin ni Atan sa sinabing yun ni Mang Bandong. Dahil hirap kung sa hirap pala ang pamumuhay din nito. Akala niya kasi nung una, palabiro lang talaga yung tao at mahilig sa mga material na bagay. Pero hindi pala. Nang dumating na ang kapatid ni Mang Bandong sa kanilang bahay, yung pinatawag niyang Boy ang pangalan kanina sa kanyang anak. Oh, Boy, ito na yung kaibigan ko, si Nathaniel. Ang may hawak ng patalim na may agimat. Ha! Napalingon naman si Atan sa lalaki na nakababatang kapatid pala ni Mang Bandong. Nasa labas na yun ng pintuan nun. Magandang araw ho, Manong. Bate ni Atan. Magandang araw din.
Maupo ka na, boy. Anong balita sa pinapasubaybayan ko sa'yo? Kuya, masama. Masamang masama. Ha? Maupo ka. Salita naman ni Mang Bandong. Pagkaupo ni Boy, doon ay nag-usap-usap ang tatlo tungkol na sa kayamanan. At ayon kay Boy, na hindi talaga gobyerno ang kumuha ng ginto nila Mang Bandong. Nag-uniforme lang ang mga yun ng damit sundalo nung pinasok nila ang bahay nila Mang Bandong. Dahil ang totoo, mga rebelde na kawatan ang umagaw nun kay Mang Bandong. At dagdag pa ni Boy na may karunungan sa itim na mahika o karunungan ang samahan na yun. Puro mangkukulam ang mga ito at may agimat sa kaliwa. At wala raw nagnanais na bumangga sa grupo na yun na nakatira sa bundok dahil mamamatay tao sila. Dahil ang iba sa kanila ay lahi ng aswang. At ang pangalan ng grupong ito na makakaliwa ay Sabat. Napaisip si Atan nang marinig niya yon sa salaysay ni Boy. Dahil kung sakaling papatulan ni Atan ang grupo na yun, dalawang malalakas na uri ng mga nilalang ang kanyang makakabangga. Yung isa ay para sa tungkod at yung isa ay para sa kayamanan. Nagdadalawang isip pa ito kung babanggain niya ang sinasabi ng kapatid ni Mang Bandong na grupo na siyang kumuha sa kanilang kayamanan na galing pa nga ng isla ng Firoma. Subalit, Atan, ikaw na lang pag-asa ko. Sa atin din naman yung mga ginto na yun eh. Alam ko naman na hindi na rin naman na maliligtas ng kayamanan na yun ang buhay ng aking inang may karamdaman. Pero para sa mga anak ko na lang, Atan. At para din sa'yo. Parang awa mo na, Atan. Bawiin natin yun. Matatanggap ko pa kung taga-gobyerno talaga ang kumuha dahil wala na talaga tayong magagawa doon. Pero mga kawatang rebelde pala yun na mangkukulam. Konting katahimikan ang bumalong sa pag-uusap ng tatlo. Dahil di sumasagot si Atan. Dahil alam niya na armado ang mga yun at delikado kung makakalaban nila yun. Lalong-lalo na sa pamilya niya ring inaalagaan. Siyempre ayaw niya yung madamay. Dong! Boses ng isang matandang babae. Nay! Gising na pala kayo! Nagising ang ina ni Mang Bandong kaya agad niya rin itong nilapitan. Dahil malapit din lang ito sa sala ng kanilang bahay na nakahiga sa papag. At hindi pa rin naman nun umiimik si Atan. Pinagmamasdan lang niya si Mang Bandong. May bisita ka pala. Oo, Nay. Kaibigan ko, si Nathaniel. Nakapangasawa dun sa malapit sa paanan ng bundok ng Halcon. Mabuting tao yan, Nay. Pagpuri ni Mang Bandong kay Atan pa sa kanyang ina. Magandang araw, iho. Magandang araw din ho, nanay. Sa pagsasalita nun ni Atan ay agad itong tumayo sa kanyang kinauupuan, sabay lapit nito sa nanay ni Mang Bandong at hawak sa nanghihina nun na kamay ng matanda. Nang maramdaman ni Atan na hirap na kumilos ang matanda, yumuko na lang ito at idinikit ang kanyang noo sa kamay nun upang magmano bilang paggalang nito. Dong, mabait nga itong kaibigan mo. Magalang. Kumain na ba kayo, anak? Tanong ng nanay ni Mang Bandong. Busog pa kami, inay. Kayo, kumain na ba kayo? Napainom na ba kayo ng gamot ng mga bata? Binilin ko si Lex kanina, nay. Oo, anak. Kaya nakatulog ako.
Masyadong malakas yung gamot eh. Ganyan talaga, Nay. Sana ay mamatay na ako, Dong. Pagod na ako sa sitwasyong ganito. Salita nung matanda ulit, nahihingal-hingal pa na nagsasalita. Tapos ay tumulo pa ang luha nito sa kanyang mga mata. Nang napagmasdan yun ni Atan, nangilid-ngilid na ang luha niya sa nakikita niyang kalagayan ni Mang Bandong at ng kanyang ina. Naalala niya kasi ang kanyang nanay. Kaya minabuti nitong, Mang Bandong, doon muna ako sa labas saglit. Papahangin lang. Hihintayin ko na lang kayo doon. Sige, Atan. Saglit lang sikasuhin ko lang ang nanay ko. Sige lang, Mang Bandong. Makakapaghintay naman po ako. Boy, samahan mo muna si Atan sa labas. Sige, kuya. Lumabas na nga si Atan ng mga oras na yun kasama si Boy. Kita naman ni Mang Bandong na nag-uusap ang dalawa mula sa bintana sa kanilang bakuran. At ang pinag-uusapan naman ni Atan at ni Boy. Manong, saang bundok daw yung kuta ng mga sabat na grupo na sinasabi nyo? Ayon sa napag-alaman ko, palipat-lipat din daw ang grupo na yon. Walang permanenteng kinalalagyan. Dahil sa marami rin ang tumutugis sa kanila na galing sa kinauukulan. Dahil nga sa masasamang gawain din nila. Pero sa huling nakalap ko na balita, huling namataan ang mga ito sa ilog ng Dulangan. At nandun daw sila ngayon sa kabundukan ng Halcon. Ano? Halcon? Ibig sabihin, malapit lang sa amin? Pabulong ni Atan na sabi sa kanyang sarili. Doon ay lumabas na si Mang Bandong. Boy, ikaw na nga munang tumingin kay inay. Nang pumasok na sa bahay si Boy dahil sa utos ni Mang Bandong. Atan, nakapagdesisyon ka na ba? Tanong ni Mang Bandong. Saglit pang hindi umiimik si Atan na para bang nag-iisip ito ng malalim. Sabay hinga nito ng malalim. Sige, Mang Bandong, babawiin natin ang kayamanan. Kasi ayon kay Manong Boy, baka nasa kabundukan lang ng Halcon ng mga yon. Tugon ni Atan ng pagpayag, pero sinabi lang naman niyang dahilan na malapit lang ang mga yon. Pero ang totoo ay naawa si Atan kay Mang Bandong, kaya gusto rin nitong tulungan si Mang Bandong. Isa pa, para sa kanila rin naman yun. Ganun ba? Ang lapit pala, Atan eh. Tugon naman ni Mang Bandong. Pero Atan, malawak din ang kabundukan na yon. Mahanap din kaya natin sila agad? Dagdag pa nito. Walang problema doon, Manong. Nakakalimutan nyo ata ang mga kaibigan nating Alangan. Doon ang teritoryo nila, ang kabundukan. Kaya tiyak na mas kabisado nila ang bundok na yon kaysa sa mga kawatang rebelde na ating tutugisin. Nakwento rin kasi ni Manong Boy sa akin kanina na nasa 25 hanggang 30 lang ang membro ng mga yon. At itinakwil pala sila ng kilusan na dati nilang kinabibilangan dahil sa masasamang gawain nila. At pinamumunuan daw sila ng nanggangalang Commander Atong. Kahit yun lang mapatumba natin, Manong, siguradong titiklop ang mga yon. Di anong plano, Atan? Tanong ni Mang Bandong. Bilinin mo na ang iyong mga anak, Mang Bandong. Pati si Manong Boy sa pangangalaga muna ng inyong ina. Sasama na po kayo ngayon sa akin. Maghahanda na tayo para sa paghabol natin sa ginto. Doon ay ginawa ni Mang Bandong ang bilin ni Atan at nagsaal sa balutan ng ilang gamit. At sasama na nga siya kay Atan para sa paghahanda sa paghabol sa kayamanan. Pero bago sila umalis, may inabot ang kapatid ni Mang Bandong sa kanya. Nakita ni Atan yon at yon ay isang 45 barel. Maraming ekstra pa na bala. Ang sabi naman ni Boy noon na kinuha niya yon sa isang kaibigan.
dahil alam niyang di biro ang babanggain nilang grupo kung sakali nga nahahabulin nila yung kayamanan. Kaya naisip nito na humiram ng kargada sa kaibigan din nito. Nagyakapan ng magkapatid noon bago umalis si Mang Bandong sa lugar nito. Ganun din sa kanyang 6 na anak. At sinabi na lang nito sa kanyang ina na may aayusin lang siya saglit para hindi na rin yun mag-alala. Pero ang totoo, maaaring mamatay si Mang Bandong o si Atan sa kanilang binabalak. Habang nasa daan naman noon si Atan, napag-usapan ng dalawa ang tungkol naman sa 1 taong mahigit na pagkagaling nila sa isla ng Pirom. Akala ko di mo napansin yun, Atan eh. Yun din ang iniisip ko, Atan eh. Ang laki pala ng nawalang panahon natin dito sa normal na mundo. Akala ni Boy, yung kapatid ko, patay na rin ako. Ang iniisip nila daw noon na baka lumubog na ang barko ko at nilamon na ako ng dagat. Kaya laking pasasalamat ko din kay Boy. Nung ala ako ng 1 taon, siya ang umalalay sa mga anak ko. Kaya't pansin mo, Atan, kung makasalubong yung mga anak ko, parang nawala na ako ng 1 buwan sa kanila. Nagkapobya ata sila sa 1 taon kong pagkawala. Kaya ganun na lang lagi ang paghihintay nila sa akin kapag umaalis ako ng bahay. Dati naman hindi sila ganun. Pasalamat na lang tayo, Manong, at buka nga tayo para sa mga pamilya natin. Hindi na natin may babalik pa yung higit 1 taon na yun. Pero ang malaga, nandito na tayo sa kasalukuyan at may hinaharap pa tayong bagong umaga ng pag-asa. Oo nga, Atan, tama ka. Hey! Salita ni Mang Bandong sabay bugaw na ng kalabaw. Pagkaraan ng ilang oras, hapon na nang nakarating sina Atan sa bahay nila Mang Arnel at naglalakad ng sumalubong sa kanilang bakuran kay Atan ang batang si Nuriel. Agad naman itong sinalubong ni Atan na bakas sa kanyang muka ang labis na kasiyahan. O ano? Nananabik ka kay Itay, anak? Natutuwa naman noon si Mang Bandong dahil sa parang nakikita nito ang kanyang sarili kay Atan nung mga panahong ganong gulang din pa lang ang kanyang mga anak. Makulit yan. Salita naman ni Hazel. Abay, syempre, lalaki, di ba, Nuriel? Mahal, nandito pa si Mang Bandong. Nagpahatid ka pa? Kunin mo muna si Nuriel. Ibigay mo muna kay tatay o kay Denden. May papaliwanag ako sa iyo, mahal. Salita ni Atan, sabay abot nito kay Nuriel kay Hazel. At ibinigay naman yon ni Hazel kay Mang Arnel na nasa loob ng kanilang bahay. Pagbalik ni Hazel sa dalawa sa bakuran. Mahal, dito muna si Mang Bandong dahil may paghahandaan kami. Anong paghahandaan, mahal? Babawiin namin yung ninakaw na kayamanan natin. Ha? Di ba gobyerno yung nangumpis ka nun? Wala na tayong magagawa nun, mahal. Nang sumingit naman sa usapan si Mang Bandong. Hazel, mali yung unang nalaman ko. Sinabi ng kapatid ko na mga kawatang rebelde pala yung kumuha noon. Rebelde? Salita ni Hazel na patanong at tingin kay Mang Bandong tapos tingin ulit kay Atan. Ibig niyong sabihin, mahal, lalabang kayo sa mga rebelde? Parang ganun na nga, mahal. Ay, Atan, ano ka ba naman? Delikado yan. Armado ang mga yun. Baka mamatay kayo sa binabalak nyo. Hayaan nyo na yung kayamanan na yan. Total, mabubuhay din naman tayo kahit wala yan.
Biglang taas ng boses ni Hazel at parang tutol na tutol sa binabalak nila Atan. Mahal, mag-usap muna tayong dalawa. Salita ni Atan sabay hawak sa braso ng kanyang asawa. Mang Bandong, mag-uusap lang kami saglit. Dagdag pa nito. Oo, sige. Dito muna ako. Sagot naman ni Mang Bandong. Doon ay lumayo muna ang mag-asawa kay Mang Bandong at nag-usap ng masinsinan sa isang sulok ng kanilang bakuran. At habang nandun naman sa di kalayuan si Mang Bandong sa mag-asawa, kahit hindi niya marinig ang pinag-uusapan nung dalawa, kita naman niya ang ekspresyon ng muka at kilos ng mga kamay nito na nagtatalo ang mag-asawa. Hanggang sa ilang sandali pa ang lumipas, ay parang kumalma na rin ang mga ito. Sunod noon ang paglapit ni Atan at ni Hazel kay Mang Bandong. Manong, basta ipangako nyo sa akin na kung alam nyong hindi nyo na kayang kunin ang ginto at makikita nyo na ikakamatay nyo na yon, huwag nyo nang ituloy. Mas mahalaga ang buhay kaysa sa kayamanan. Salita ni Hazel kay Mang Bandong na medyo may halong inis pa. Kasi umalis na ito bigla pagkawi kanya noon. Manong, pagpasensyahan mo na. Naiintindihan mo naman siguro kung bakit gano'n ang tinuran ng asawa ko sa atin. Nag-aalala lang din yun, Manong, para sa ating kaligtasan. Ay, walang problema doon, Nathan. Naiintindihan ko. Buti nga ikaw, may asawa ka pang nag-iintindi, di ba? Salita ni Mang Bandong, sabay ngiti nito kay Atan. Ngumiti naman noon si Atan sa kanya at doon nga ay tuloy na ang pagbawi nila Atan sa kanilang kayamanan. Isang linggo ang paghahanda na gagawin nila Atan dahil hindi biro ang kanilang susuungin na laban. Nang sumunod na araw, kinaumagahan ay nagpasya muna si Atan na sumama kay Mang Arnel upang pumunta kina Don Purding upang bisuhan ito na may mga bagay lang na aasikasuhin si Atan bago nila ituloy ang plano nito sa pag-aaral ng agrikultura. Nang matapos nila yung gawin ay umuwi naman na agad nun si Atan para sa kanila namang paghahanda sa magaganap na laban nila. Pero ang una nilang ginawa ay pinuntahan ulit si Apo Iraya sa kabundukan. Kabisado na yon ni Atan dahil nanggaling na siya doon at hindi na niya kinailangan pang sundan ulit yung ilog. Kumbaga diretso na agad sila ni Mang Bandong sa maliit na baryo ng Alangan. Humingi sila noon ng tulong kay Apo Iraya upang matuntun nila kung saan ang kuta ng grupo na tinatawag nilang Sabat. At dahil nga sa kapamilya at kapatid na noon ang turing ng mga Alangan kay Atan, ay hindi naman nag-atubili ang mga ito na tulungan siya. Sa kabundukan na yon ay nanatili na sila hanggang sa matapos ang araw ng paghahanda nila. At sa mga araw na yon ay nag-iinsayo pa nga na bumaril si Mang Bandong sa binigay ng kanyang kapatid. Atan! Atan! Tinamaan ko! Mga kaganapan sa pag-iinsayo ni Mang Bandong. Pero nung patapos na ang kanilang paghahanda, may di inaasahan na nangyari. At ayon pa kay Apo Iraya, maski sa panaginip niya ay hindi niya nakita yon. Nang dumating ang mga mandirigmang Alangan na inutusan ni Apo Iraya upang magmasid sa buong kabundukan para tukuyin nga ang kinalalagyan ng mga sabat. May inuwi ang mga mandirigma na isang bihag at membro daw ito ng sabat. Nang makita ito ni Mang Bandong sa di kalayuan, kinumpirma nito na isa nga yun sa nanloob sa kanyang bahay nung gabing inagaw sa kanya ang ginto. Agad na nagtago si Mang Bandong sa maliliit na bahay ng Alangan kasi baka mamukhaan siya. Hindi dapat malaman no na plano nila.
Baka pag nakita siya, agad na maghinala yun. Nasukol ng mga mandirigma ni Apo Iraya ang isang miyembro ng mga yon sa pagsuyod nila sa kagubatan ng kabundukan. Hindi naman alam ni Atan kung makakabuti o makakasama ang pagbihag sa isa doon, kasi wala naman sa plano nila ang bagay na yon. Dinisarmahan ng mga alangan ang lalaking yon at ikinulong nila sa hawla na gawa sa matitigas na kahoy. Sukatan din kasi ang isang membro ni Apo Iraya sa pakikipagbuno para sa pagbihag nila doon. Pakawalan niyo ako! Pakawalan ako! Mga tribo ng walang utak! Hindi niyo alam kung sino ang kinakalaban niyo! Mauubos ang lahi niyo pag dumating dito ang mga kasama ko! Ha! Sigaw at mga salita ng lalaki na membro ng Sabat, pero wala namang pumapansin sa kanya at wala rin itong kaidi-ideya sa balak nila Atan sa grupo nito. Kasi ang alam lang noon ay mga kanibalismo ang alangan, kaya siya binihag ay kakarnihin lang siya. Pero may mas malalim pala na dahilan kung bakit tinutugis na sila. Dumaan ang isang gabi at isang araw. Pilit nilang pinipiga ang bihag nilang yun at tinatanong kung nasaan ang ibang kasama nito. Si Timot ang humaharap dito, hindi si Atan o si Mang Bandong. Nag-iingat din lang sila. Ang mga mandirigmang alangan ang namamarusa doon sa lalaki sa pangunguna ni Apo Iraya. Ngunit matibay yung bihag nila. Ayaw umamin at sinasabing patayin na lang daw siya kaysa sa ipagkalulo niya ang kanyang mga kasama. At naghihinala na rin ito kung bakit ba interesado ang tribo ng alangan sa grupo nila. Bakit ba? Bakit ba? Hindi naman namin kinanti ang tribo nyo ah. Wala kaming kasalanan sa inyo.